Coffee time. Coffee tayo ng black coffee. This day is January 30, 2026. And I decided this video as my weight loss journey. For now, I am 63 kilograms and my goal is 50 kilograms. Yes, 50 kilograms. Nagawa ko na to dati. Kaya ko pa rin gawin ngayon. So, this weight loss journey is para sa aking kalusugan at para sa aking mga anak. Paano nadawit ang anak sa weight loss journey? Dahil ako po ay isang ina at kailangan kong magtrabaho bawal ang magkasakit at kailangan ko na maging malusog. At sa aking palagay, hindi makakatulong ang overweight para ako maging malusog. So, I will do my best. Para maging healthy body. Yung ma-reach ko yung tamang timbang para sa aking height and age. And ayon sa aking research, sa aking height na 5'1", ang tamang timbang ay sa 45 kilograms. Tama. Ayon din naman sa iba is 55. Okay lang yun sa aking height. So, let's see. Pero ang goal ko is 50. Kasi parang hindi pa ako bumaba ng 50 kilograms. Pero dun sa 52 kilograms ko noon ay napakapayat ko na. How much more kapag mag 45? So, 50 kilograms ang ating goal, myself. Kaya natin to. And kung may viewers man dito, samahan nyo kami ng aking sarili. Ito po ay ang aking plano at gusto kong maging lifestyle. Eating ko ay alternate day of fasting. Kung kayo po ay familiar sa klase ng weight loss, ang pagpa-fasting, yung mga intermittent fasting, kasali na rin po dyan ang alternate day fasting, kung saan kumakain ka, lalaktaw-laktawan mo ang isang araw. Kumbaga, Monday kain, Tuesday hindi ka kakain, Wednesday kakain, yun, hanggang sa ma-reach mo yung goal mo. Pero may iba na nagiging lifestyle na nila at yun ang gusto kong i-goal, yung maging lifestyle ko na rin ng alternate day of fasting. Dahil una, makakatipid ka. Pangalawa, hindi ka ma-stress sa kakaisip kung anong kakainin mo, 'di ba? Pangatlo, freedom from food. Yes, naranasan ko na rin ang pakiramdam ng magiging malaya sa pagkain dahil naranasan ko na rin po ang mag-fasting ng prolonged fasting. As in water fasting, liquid fasting, kape at water lang in 16 days. Opo. At doon mo talaga mararanasan yung para kang superhero ka na hindi mo na kailangan ng pagkain sa buhay mo. Hindi naman yung superhero na gumagawa ka ng mga kabutihan sa kapwa, magligtas ng buhay. Pero parang ganun yung define ko, yung pakiramdam ko. So, now, let's do it myself. Good luck. May God bless us. And may God guide us, myself. At sa mga viewers dyan, sabayan niyo ako.
kung ito ay mapanood mo ng 1 year from now, pwede mo pa rin akong sabayan dahil araw-araw akong upload kung anong ginagawa ko sa araw-araw. Okay? Good. Kape. Black coffee lang po. At ako po ay nasa round 2 ng aking ano yun? Alternate day fasting. Yes. Naka round 2 na po ako ngayon. Ngayon yung pangalawang araw ng aking fasting. Nung Wednesday, naka 36 Wednesday po ako nagsimula ng alas 2 ng hapon. Last na eating ko yun. At kagabi, brinake fast ko yun. Brinake ko ang aking fast. Minsan kasi nami-misinterpret ng breakfast. Ang breakfast is para lang sa umaga. But no. Ang breakfast po ay kung naka-state ka ng fasting at i-break mo. Yun po yung tinatawag na breakfast. Kung bakit po naging breakfast ang tawag sa umaga, agahan. Dahil po, normally, umaga po tayo kakain. Pero kung ikaw ay nasa fasting, ang breakfast mo ay kahit anong oras, araw man yan o gabi. Okay po? Okay. So ngayon ay pangalawang araw ng aking fasting. Kailangan nating bisihin ang ating sarili. At lalagay ko dyan mamaya yung aking kilo. 63 kilograms po ako ngayon. At hindi po ako magmamadali sa aking weight loss of journey dahil gusto ko ito ay maging lifestyle. Kung sinabing lifestyle. Okay? Dahil nasubukan ko na pong pumayat na sa loob ng 14 days. At naging mayabang ako nun. Kala ko hindi na babalik yung taba. At kumain ako ng yung mas marami sa dapat ko lang kainin sa isang araw. Kapag kain talaga, pag ako ang kain talaga, lamon. Kaya hindi ako pwede sa calorie deficit dahil kung isa lang yung tinapay na dapat mong kainin, pag naubos ko yung isa, last isa pa. Tapos naubos, last isa pa hanggang sa maubos ko yung lahat. So, sa akin, dahil ako ay food allowance, ako po ay isang OFW worker helper dito sa China, Hong Kong actually, pero dito ako sa China, naglalagi sa amo ko. Food allowance ay control ko ang aking pagkain. Ako ang nagde-decide kung kailan ako kakain. Ako ang nagde-decide kung bibili ako. Kaya ngayon wala akong binili na kahit anong pagkain para sa akin. Kape lang talaga. Tubig. At meron pala akong papakita ko sa video mamaya. Electrolytes. Kailangan ng sodium, magnesium, and calcium ng ating katawan dahil needs, kumbaga sa needs yun, essential siya ng ating katawan. Kailangan ng body natin yun para mag-function ng ating organs. Kung wala nun, mahihilo tayo.
Ang hirap, mahilo kung nagtatrabaho ka. For now, ito muna. See you tomorrow. Our eating time tomorrow. Thank you. Bye-bye.